Magandang gabi po sa inyong lahat. Ano yung mga tanong na nakapagdadala sa iyo para hindi maging komportable sa harap ng taong nagtatanong? Nakaranas ka na ba ng isang pagkakataon na ang term natin ay na-hot seat ka na ba? Ito yung mga tanong na feeling natin hindi natin alam ang sagot o di kaya ay nahihiya tayong sabihin ang sagot. At isa sa mga tanong na hindi tayo komportable, lalo na kung ang nagtatanong ay taong alam nating kilala tayo, pero ang tanong niya, sino ka? Marahil siguro, ganun din ang nangyari kay Juan Bautista. Sa simula, hindi siya komportable sa tanong ng mga Pariseo, ng mga Levita at ng mga saserdote. Ang tanong nila, sino ka? Ikaw ba si Elias? Ikaw ba ang propeta na aming hinihintay? Bakit ka nagbibinyag? Sino ka ba? Sa susunod na mga araw, makikita natin o ipapaalala muli sa atin ang kwento ng pagsilang ng ating Panginoong Hesus. At sa mga pagbasa, malalaman muli natin, ipapaalala muli sa atin na ang tatay ni Juan Bautista, si Zacarias, ay isang pari ng templo. Si Elizabeth naman ay galing sa isang pamilya ng mga pari. So, very uncomfortable para kay Juan na ang mga Levita at saserdote, tatanungin siya, sino ka? Gayong kilala nila kung sino ang kanyang tatay dahil kasamahan nila sa templo. Kilalang kilala nila si Zacarias. Kaya siguro, iisipin natin bakit sila nagtanong kung sino siya gayong alam naman nila kung sino ang kanyang ama, therefore kilala nila kung sino siya. Ang tanong nila, sino ka, hindi dahil hindi siya kilala, kundi nagtanong sila dahil nakikita nila na napakaraming mga tao ang sumusunod kay Juan. Ang kanilang tanong dahil naiinggit sila. Bakit ang daming tagasunod mo? Bakit ang daming lumalapit sa iyo para magpabinyag? Bakit maraming mga tao ang naniniwala at nagsasabi na, ikaw na daw ang Mesiyas, ikaw na daw ang propeta na hinihintay namin. Hindi naman pala ikaw. So ang tanong nila kung sino ka, hindi dahil hindi nila kilala, kundi naiinggit sila sa kanya. Siguro kung ibang tao lang si Juan at na-pressure siya sa tanong, baka siguro sinabi na niya, oo, ako ang Mesiyas. Oo, ako na ang inyong hinihintay. O di kaya, negative ang kanyang magiging reaksyon, aalis na lang siya, matatakot na lang siya. Pero ang sagot ni Juan, hindi ako ang inyong hinihintay. Hindi ako ang Mesiyas. At sinabi niya sa kanila, mayroong kasunod ko na hindi ninyo nakikilala, ni ang pagkalag ng tali ng kaniyang panyapak, ng kanyang sandalyas, ay hindi ako karapat-dapat. Nung panahon ni Jesus at nung panahon ni Juan, kapag ang isang amo o Panginoon ay dumadating sa kanyang bahay mula sa isang paglalakbay, ang gawain ng kanyang alipin ay tanggalin ang tali ng kanyang panyapak at hugasan ang paa ng kanyang amo. Ito ang gawain hindi ng isang ordinaryong alipin, kundi ng pinakaaba sa lahat ng mga alipin sa isang pamamahay. At para kay Juan, hindi nga siya karapat-dapat na maging pinakaaba sa lahat ng mga abang alipin. Ang pagkonsidera sa kanyang sarili, napakababa, na hindi siya karapat-dapat lumapit man lang at magtanggal ng tali ng panyapak ni Jesus. Ganun na lamang ang pagpapakumbaba ni Juan.
Para kay Juan, malinaw sa kanya ang kanyang misyon. Ang kanyang misyon, ituro ang pagsisisi ng kasalanan. Yun po ang una. Pagsisisi ng kasalanan, magbalik loob sa Panginoon at ituro ang lahat papunta kay Jesus. Hindi sa kanyang sarili. Pwede niya sanang sabihin niya, sa akin kayo lumapit. Ako na ang Mesiyas. Pero ang kanyang ginawa, tinamaan niya ang mali na pananaw ng mga tao na sumusunod sa kanya. Itinuro niya hindi ang kanyang sarili, kundi si Jesus. Sa panahon ng Adbyento, at ang ating ginagawang mga simbang gabi ngayon, sa ating ikalawang araw, ito rin po dapat ang ating attitude sa panahon ng Pasko. Ang Pasko, hindi ang pagtuturo ng mga biyaya na ating tinanggap sa ating sarili, na tayo ang tagapagbigay. Di ba nga, madalas tayo na mga ninong at ninang, para kilalanin tayo ng ating mga inaanak, ano ang ginagawa natin? Oh, bless kay ninong, bless kay ninang, para mabigyan ng regalo. Bless muna, para makilala tayo. At sa ating pagbibigyan ng regalo, sinasabi natin, oh, eto ang regalo na ninong, eto ang regalo na ninang. Alalahanin mo, ako lang ang mabait sa lahat ng mga ninong at ninang mo. Ako lang ang nagbibigay sa'yo. We're trying to point the effort of giving to ourselves. We're trying to tell people, ang biyayang iyan, ako ang nagbigay, hindi ang iba. Pwede naman sigurong sabihin natin na, Father, ako kaya ang naghanda niyan. Galing yan sa aking sweldo, sa aking sahod. Pinag-isipan ko ng matagal, ano ang pwede kong ibigay sa aking mga inaanak. Which is tama naman. Nandoon ang effort. Yun nga lang, kailangang malaman natin, oo, ikaw ang naghanda, pero ang pinanggalingan ng biyaya, siya na sentro ng ating selebrasyon, ang ating Panginoong Hesus. Kaya siguro, ang paalala sa atin ng ikatlong linggo ng panahon ng Adbyento ay itama, tulad ni Juan, itama ang ating maling pananaw sa Pasko. Kapag tayo ay nagbigay ng regalo, bagong damit for example, eto ang bagong damit, bigay ni Ninong, pero sa pagsisimba, gagamitin mo ito. O di kaya, ang unang paggamit mo nito ay sa pagsimba sa araw ng Pasko. Itinuturo mo sa iyong inaanak na ang bigay mong regalo, ang unang paggagamitan nito ay dapat para sa Diyos. Ito ang bagong sapatos. Ang unang paggamit mo nito ay dapat sa pagsisimba. Itinatama natin, itinuturo natin mula o sa pamamagitan ng ating mga regalo at aginaldo kung sino dapat ang bigyan ng pasasalamat. At maging sa araw ng Pasko, ating itama ang maling pananaw. Pansinin niyo po, hindi lang po dito sa atin sa Peñafrancia, kundi maging sa ibang lugar, sa dati kong mga parokya. Ngayon, nag-uumapaw po ang tao. Maraming tao dito, maraming tao doon sa labas. Kapag simbang gabi, umaapaw ang tao sa simbahan. Pero pansinin niyo, sa araw ng Pasko, magsimba kayo. Sa New Year, magsimba kayo. Puno pa rin tayo sa loob, pero hindi na tulad sa dami ng tao na umaapaw. Meron dito sa side, meron pa sa kalsada, meron pa doon sa labas ng ating simbahan. Oo, puno pa rin tayo sa loob, pero hindi na tulad sa dami ng tao sa mga simbang gabi. Tatanungin natin, bakit kaya? Ang sagot ng ibang mga tao, Father, 9 days kaming nagsimba. Sa loob ng 9 na araw, araw-araw nagpupuyat ako, baka mamaya lumampas kami sa langit. Baka sumobra ang biyaya. Di bali nang sumobra, wag lang kumulang, wag lang magkulang. At sa araw ng Pasko, nakakalimutan natin na yun
ang ating pinaghahandaan. Sa loob ng 9 na gabi, 9 na umaga na tayo ay nagpuyat at nagpagod, ang lahat ng ating ginagawa, ang itinuturo nito ay sa araw ng Kapaskuhan. At nakakalungkot kung sa araw ng Pasko, hindi ka nakapagsimba. Kaya nga siguro yung mga nanay at tatay, mga lolo at lola na nandito ngayon, isang magandang paraan para sa atin na ipaalala sa ating buong pamilya. Oo, mag-i-enjoy tayo sa Noche Buena. Masaya tayo sa Pasko. Sige, mag-inom, kain, videoke. Pero sana ipaalala natin ang unang araw na ang unang bagay na ating gagawin sa araw ng Pasko ay ang magsimba. Ang unang bagay na ating gagawin sa araw ng Pasko ay magsimba. Na kumpleto natin ang 9 na araw na simbang gabi, pero sana wag nating kalimutan na ang sentro ng lahat ng ito ay ang selebrasyon ng Pasko, ang kapanganakan ni Jesus. Kaya mga kapatid, sa 3 linggo ng panahon ng Adbyento, ito po ang ipinapaalala sa atin. Ituro natin, hindi ang mga bagay na ating tinatanggap sa ating sarili, kundi ituro natin papunta kay Jesus. Tulad ni Juan, sana itama din natin ang maling pananaw at pagtingin ng mga tao tungkol sa Pasko. Na ang Pasko, hindi ang regalo, hindi ang reunions, hindi ang selebrasyon ang sentro, kundi ang banal na misa. Na sa araw ng Pasko, magsasaya tayo, pupunta sa mga ninong at ninang, pero wag nating kalimutan na ang pinakaunang gagawin natin, kung hindi man magawa sa pinakauna, dahil puyat, pagod, lasing pa, ang pinakahuling gagawin natin sa araw na iyon ay magsimba. Dito sa atin sa Peñafrancia, may misa sa umaga, meron din tayong misa sa hapon at sa gabi. Kung hindi mo man magawa sa umaga dahil busy kayo, dahil puyat kayo, sana po, yun po ang pinakahuling gagawin natin, na hindi matatapos ang buong araw na hindi tayo magsisimba. Ang sentro ng Kapaskuhan, hindi ang ating sarili, kundi si Jesus.